Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Teo Moreno. 24 minutes ago. Sabi ni Rene Co, yung Makabayan Black na kongresista, they want to impeach BP Sara raw. BP Sara dahil marami ang nawalan ng buhay at naging biktima ng pagbaha at iba pa. Tanga! Si BP Sara ba ang may hawak ng flood control projects? Nakasalang na po sa Committee on Justice. Isinalang na, pinag-uusapan na yung first impeachment complaint laban kay BP Sara na isinampa at inendorso ng Makabayan Black. Reneco, Sara Ilago, and Antonio Tino. Kaya ito siguro, ang basihan ni Teo Moreno nag-post, narinig niya. Ako hindi ko narinig. Nag-base na lang ako dito na ang basihan ng impeachment dahil kasalanan ni BP Sara nawalan ng buhay at nabaha ang maraming tao. Yes, marami talagang naapektuhan sa baha. Dapat tayong magalit kung sino man ang in charge dito sa flood control projects. Tanong, si BP Sara ba ang in charge? May kinalaman ba siya sa pag-approve, pag-release ng pondo at pag-implement ng flood control projects? Naku naman, itong Makabayan Black kung ano-ano na lang yung... Baka hindi nakakatulog ng mahimbing ito. Naisip nila paano nila mapatalsik si BP Sara. Dahil takot na takot sila na maging presidente ito sa 2028. So, kung ano-ano na lang iniisip. Yung nabasa kong post kanina, summary ng Makabayan Black impeachment, ang ground nila is betrayal of public trust. Kasi, 5 grounds yan, nakalagay sa Constitution. Betrayal of public trust, graft and corruption, other high crimes, ano pa? Nakalimot na ko sa iba. Basta 5. Isa yung betrayal of public trust. At ang allegation nila, puros nakasentro doon sa confidential funds ni BP Sara. Paano daw niya yun ginamit? Yun lang ang kanilang allegation. Ang COA nagsalita na 3 taon, sunod-sunod, unmodified opinion, pinaka-highest observation or rating na pwedeng maibigay sa isang ahensya na maganda ang paghawak niya ng pundo. Ano pa ba ang hanapin nyo? Hindi trabaho ng Kongreso ang mag-determine ng accountability ng paggamit sa pundo. It's only COA. Nagsalita na nga si Attorney Guanzon, former COA commissioner, na wala kayong mahanap na nakasalanan ni BP Sara sa kanyang confidential funds. Kasi ang COA, wala rin siyang nahanap. Yun lang may disallowance. Yung 73 million, hindi yun Hindi yun findings of guilt. Notice of disallowance, halos lahat ng opisina sa gobyerno may notice of disallowance. Kaya kung ano-ano na lang naisip nila na ibatong putik kay BP Sara, pati na pagbaha. Okay, tingnan natin ang nag-react. 2,600 ang nag-react, 2,200 ang tumatawa, 11 ang galit, 378 lang ang nag-like dito sa statement ni Rene Co. Kamag-anak ba ito ni Saldico? Daniel Long, wala nga siyang insertions. No contractor has publicly named her as having flood control projects. Hindi siya ang pumirma ng national budget. Si Congressman Libeste, yung Cabral files na hawak niya, anong sabi niya? Si BP Sara lang ang walang insertion. All others nandyan. BP Sara, 0. Tapos, gagawin yung rason ang baha para i-impeach nyo si BP Sara.
Ah, Chere, sabi niya, para lang may masabi kay BP, ididiin man siya pero hindi nawawala pag-asa namin at suporta. Dante Molina, ano na ba? Dieta sa buhok, bundok. Damo na lang ata nakakanipis ng brain cells. Okay. Si BP pala, sanhin ng bagyo at baha. Nagtatanong lang po. Siya nga ang nag-expose niya yung mga corruption ni Martin at Saldico. Nung nag-resign siya, 2024 na ba yun? Early 2024. Dalawa lang ang nagko-control ng budget sa bansa. Martin Romualdez and Saldico. Kaya nag-resign siya dahil hindi siya papayag sa gusto ng mga kongresista na silang mag-control sa budget ng DepEd, lalo na yung construction of classrooms. Ano ngayon? Di na totoo yung sinasabi ni BP Sara. Hindi lang DepEd ang kinontrol ni na Martin Romualdez ang budget. Halos lahat ng ahensya. Sabi nga ni Atty. Baligod, yung statement ng mga Marines, ex-Marines, yung 805 billion na estimated na na-deliver ng mga Marines ay hindi lang galing sa flood control projects. Galing yan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na nakukolekta ni Saldico at idinideliver kung kanino. Yung pag-deliver sa bahay ng presidente, narinig ko si Atty. Baligod nagpaliwanag. Ang tumanggap mismo ay si Sandro Marcos, yung diniliver doon sa Paway, Ilocos Norte. At may mga pictures silang resibo. So, mayroon din daw instance na mismo ang Pangulo nandun. Yan ang payag ni Atty. Baligod. Kaya, napakaganda sana kung magtawag sila ng investigasyon sa Senado. Kasi, lahat ito, mapapalabas ma-highlight at malalaman natin kung nagsasabi ba ng totoo o hindi ang mga Marines. Takot ang mga senador na imbestigahan. Takot din ang ombudsman. So ano na lang ang mangyayari sa ating bayan? Impeach BP Sara? Yun daw ang solusyon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Ano yung natagaan na mo gyero. So, mauna niya ang iyong pag-aatupan. O karon managid sa pagatop. O naatupan na gyud. Salamat to Diyos nga di na kumaulan na sa Ginoo nga ug nagtabang sa sin. Kay ngono nga di. Kabalay nako. O so pila di ay katuig ang imong balay imong gipulian sa atop nga gaulan na ang imong atop pila na da ito katuig. Isa. Isa na katuig. Sa daan naman gud to nga sin sa ako na ang gipamunit. Oo, so
karon nakaatop na gyud ka. Nakatop na ko. Salamat kaayo sa Ginoo ug sa nagtabang. Salamat kaayo.